Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Isang ordinaryong tao na basta-bastang inabot ang isang blangkong tseke sa isang tao at sabihin sa kanila na isulat ang kahit anong halaga na gusto nila. Gaano siya kayaman para sabihin ang bagay na iyon? Muntikan na niyang saktan ang makapangyarihang tao na ito kanina. Pakiramdam ni Titus ay parang mamamatay na siya. Sa kabila nito, pinili na lang ni Gerald na huwag pansinin si Titus habang nakahawak ang kamay niya sa doorknob, ngunit bigla niyang narinig ang isang tao mula sa likuran niya na sinasabi, "Kuya." Si Hiro iyon, ang sugatan na lalaki, ay nagawang magpumiglas sa kanyang mga paa bago siya lumundag sa sofa at sinabi, Ginamit ko ang buong lakas ko laban sa'yo kanina dahil naisip ko na hindi mo kakayanin ang suntok ko. Pero napakalakas mo pala. Sabihin mo sa akin kung anong lakas ang ginamit mo kanina." Lumingon si Gerald para kaswal na tumingin kay Hiro at kaswal siyang sumagot, "Lakas. Wala nga akong ginamit na kahit anong lakas. Iwinagayway ko lang ang kamay ko." "Ano?" Sigawang natulala na si Hiro nang lumabas ng pinto si Gerald nang hindi lumilingon. Sa sandaling iyon, handa nang maniwala si Rose na ang matapat na lalaking ito ay isang totoo, namumukod-tangi, at misteryosong nangungunang master. Napakalakas niya kaya sa totoo lang, pakiramdam ni Rosie ay mas mabuting magtiwala siya sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit gusto niyang hiramin siya ng 3 araw. May plano ba siyang gawin sa kanya? Gumatos siya ng malaking pera para mabayaran siya at handa pa siyang pagalingin ang kanyang ina. Bakit niya gagawin ang lahat para lang makasama siya ng ilang oras? Hindi kaya? Mabilis na bumalik sa katinuan ang isip ni Rosie habang abala siya sa maraming magugulong bagay. Ano ba kasing iniisip niya? Ang kanyang magandang mukha ay namumula na ng husto ngayon at sinimulan niyang tumakbo papunta kay Gerald. Samantala sa Gunter Manor, kaharap ni Ret ang isa sa kanyang mga subordinates habang nagtatanong, "Well, nakausap mo na ba si Felton? Hindi ba siya umalis para hulihin si Gerald? Bakit hindi pa siya bumabalik?" Si Felton ay nagpadala ng message sa amin kanina na nagsasabi na si Gerald ay nakatakas sa kabundukan, Lady Gunter. Sinubukan naming kontakin siya kanina at napagtanto namin kaagad na hindi namin siya makontak. Sa tingin namin ay hinabol niya si Gerald sa taas ng bundok na narating niya ang lugar na walang signal, magalang na pinaliwanag ng isa sa mga tauhan. Sa pagkakaalam ko, ang Gerald na iyon ay isa talagang master ng Spirit Earth Realm. Kaya hindi dapat maging problema para kay Felton na talunin siya. At higit pa, dala niya naman ang Dead Anise, ang pinakamahalagang pag-aari ng ating pamilya. Sa pamamagitan nito, kahit na makaharap niya ang isang malakas na master na tulad ng dati niyang nakasalubong, hindi naman kayang labanan ng master na iyon ang ating mahiwagang artifact. Kaya bakit ang tagal niyang makauwi? Gusto kong umakyat sa bundok para tulungan si Felton. Sabi ni Ret habang nakakunot ang kanyang noo. Masusunod, Lady Gunter, sagot ng tauhan na iyon bago siya tumakbo palabas. Si Ret naman ay pasimpleng tumingin sa screen na nasa harapan niya. "Pwede ka nang huminto sa pagtatago. Alam kong nakikinig ka sa usapan namin noong simula pa lang," malamig na sinabi ni Ret. Kasunod nito, dahan-dahang lumabas ang isang dalaga mula sa likod ng screen. Si Yum ang taong iyon. Hindi niya alam kung bakit at kailan ito nagsimula, pero hindi makalimutan ni Yum si Gerald at palagi niya itong iniisip. Umaasa talaga siya na makikita niya muli ang lalaki, kahit na hindi niya alam kung mangyayari iyon. Umaasa siya na hindi mapunta si Gerald sa kamay ng kanyang lola. "Siguradong tuwang-tuwa ka na hindi ko pa nahuhuli ang batang iyon, tama ba?" tanong ni Ret habang nakatitig kay Yum. "Bakit kailangan pa natin siyang hulihin, lola? Wala siyang hinanakit laban sa atin at binalak pa niyang bisitahin ka bago mangyari ito. Kaya bakit kailangan mong makipagsabuatan sa Judgment Portal para lang pabagsakin siya? Hindi ba maayos ang lahat ng ito sa pamagitan lamang ng pakikipag-usap sa kanya? Kapag tapos na iyon, pwede mo na siyang pakawalan, hindi ba?" pakiusap ni Yume habang namumula ang kanyang mga mata. "Ha? Nahulog ka na sa kanya? Hindi ko maisip kung anong klaseng magic ang meron ang batang iyon. Mula pa noong bata ka pa, palagi mong minamasama at tinatanggihan ang sinumang lalaki na gustong manligaw sa'yo. Pero talagang nabibighani ka sa kanya pagkatapos mo siyang makilala ng ilang araw lang," sagot ni Ret. Maririinig na galit siya dahil naramdaman niyang hindi nakaabot si Yumi sa kanyang inaasahan. "Mahal?
Hindi ko sagot ni Yume habang namumula siya ng husto at kinakabahang hinihila ang sarili niyang damit para pakalmahin ang kanyang sarili. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Bukod sa mahuli siya para sa kapakanan ng pamilyang Gunter, kailangan rin siyang mahanap para sa kapakanan mo. Sinasabi ko na ngayon pa lang na malaking problema kung mahulog ka sa kanya. Nasa kapalaran na hindi kayo magkatuluyan. Hindi siya ang tipo ng tao na mahawakan mo. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang sinusubukan kong sabihin dito, sabi ni Ret, sobra siyang natutukso na umalis sa sobrang galit. Gayunpaman, siya ay isang matanda at experienced na tao, kaya't binago niya ang kanyang masamang tingin sa kanyang apo. Bakit? Bakit patuloy niyong sinasabi na hindi ako magkakaroon ng masayang relasyon kapag nakasama ko siya? Bakit sinasabi niyo ang mga bagay na iyon? Gulat na sumagot si Yume habang ang puso niya ngayon ay napuno ng matinding galit at hinanakit habang inaalala niya ang mga salita ni Master Ghost noon. Sana alam mo na hindi ko dapat sabihin ito sa iyo sa ngayon, pero kung hindi ko ito gagawin, natatakot ako na baka may gawin kang katangahan sa susunod. Seiji, sasabihin ko sa iyo ang lahat ngayon, sabi ni Ret habang humihinga ng malalim. Ang kanyang itsura ngayon ay seryoso at si Ret ay lumingon kay Yum bago niya tinanong, sabihin mo sa akin. Kilala mo ba talaga kung sino si Gerald? Sino siya? Tanong ni Yum nang biglang naging seryoso ang kanyang mga mata. Noong una pa lang niyang nakilala si Gerald, napansin agad ni Yum na hindi isang ordinaryong tao si Gerald. Totoo na si Gerald ang tagapagmana ng pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa planeta, ngunit hindi pa rin kailangan ng kanyang lola na gumawa ng masyadong maraming taktika at patibong para lang mahuli kung siya ay isang regular na tao. Talagang nakipagsabuatan pa ang lola niya sa Judgment Portal para lang makuha si Gerald. Kahit pa malakas ang kakayahan ni Gerald, madali pa rin siyang mapapatumba ni Ret. Sa madaling salita, hindi niya talaga kailangan ang mga mula sa Judgment Portal na mas malakas pa kumpara sa pamilya ni Yum para makipagsabuatan sa pamilyang Gunters upang makalaban si Gerald. Kung tutuusin, bakit kailangang magsanib puwersa ang parehong partido, kahit na may sapat silang kakayahan upang makuha siya ng sarili niya? Dahil doon, lalong naging interesado si Yum sa mga sinasabi ni Ret. Tumango si Ret at saka bumuntong hininga bago niya sinabing mahusay. Sumama ka sa akin. Kasunod nito, dinala ni Ret si Yum sa kanyang exclusive secret room na sa pagkakaalam ni Yume, isang pinagbabawal na lugar na tanging ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Gunter ang pinapayagang makapasok. Pagdating doon, maingat na hinawakan ni Ret ang isang mekanismo para dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Nang makapasok siya sa kwarto, nag-trigger si Ret ng mga maliliwanag na ilaw na biglang inilawan ang kaninang kadiliman. Maingat na sinundan ni Yume ang kanyang lola at napagtanto niya ngayon na ang pinto ay patungo sa isang napakalaking hall na hindi bababa sa 400 square meters ang lawak. Bukod pa doon, kapansin-pansin din na gawa sa bluestone ang mga pader na bato na nakapalibot sa hall. Pagkatapos ng ilang sandali na paglalakad, pareho silang tumayo sa harap ng isang malaking kabaong na inilagay sa ibabaw ng isang mataas na plataporma na matatagpuan sa gitna ng lobby. Ang kabaong ay mukhang kakaiba. Ito ay kahawig ng isang kristal na eternal coffin at ang ilalim nito ay lumulutang sa hangin. Hindi masyadong malinaw ang nasa loob ng kabaong, ngunit kitang-kita pa rin ni Yume na nasa loob nito ang bangkay ng isang babae. Mausisa niyang tiningnan ang babae, at kalaunan ay napagtanto ni Yum na marami pang dapat kamanghaan sa kwarto na ito. Una sa lahat, ang mga bookshelf ay nakadikit sa bawat dingding sa kwarto, ang bawat isa sa kanila ay puno ng pinakamahalagang secret books ng pamilyang Gunter. Bukod dito, makikita rin ang incense stand na kasalukuyang may hawak na ilang nasusunog na incense stick sa northern wall at nakalagay ng patayo malapit dito ay isang piraso ng jade. Lumapit siya at napansin din ni Yume ang isang malaking alchemy cauldron. Ang kasalukuyang nilalaman nito ay naglalabas ng lahat ng uri ng makukulay na ilaw na medyo kakaiba, nakakatakot ang itsura. Lalong naging interesado si Yum habang sinasabi, Lola. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta ka sa lugar na ito at malamang ay curious ka. Dito makikita ang secret room kung saan itinatago ng ating pamilya ang aming pinakamisteryoso at pinakamahalagang ari-arian. Tanging ang Gunter Head lang ang pinapayagang pumasok sa kwartong ito, pero gumawa ako ng exception para sayo, medyo kaswal na sinabi ni Ret. Nang marinig iyon, napalunok si Yum bago siya nagtanong, itong kabaong. Nasa loob ba nito ang sinaunang bangkay ng babaeng iyon na dati nating hinahanap sa ilalim ng dagat? Siya nga iyon. Ganoon ba siya kahalaga? Kahit si Gerald ay hinahanap pa rin siya.
Sa totoo lang, kung hindi mo siya nilayo sa dead anis noon, naging matagumpay na sana siya sa paghahanap sa kanya sa puntong ito, medyo curious na sinabi ni Yum. Malamang hinahanap pa rin niya iyon. Kung tutuusin, ang babaeng nakaputi ay isa sa mga naging babae ni Gerald. Sagot ni Eret habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ano si Gerald? Pero ilang libong taon na siyang nasa kabaong na iyon, hindi ba? Tanong ni Yume habang nanginginig ang kanyang ulo at hindi makapaniwala. Ang pangalan niya ay Zilla Lockland at isa siya sa mga nakarelasyon ni Gerald sa kanyang past life. Tumigil ka sa paggambala sa akin at hayaan mo akong magpaliwanag bago ka magtanong pa. Maiintindihan mo ang lahat kapag natapos na akong magpaliwanag, sagot ni Eret habang nakapatong ang kanyang mga braso sa kanyang likuran habang dahan-dahan niyang ikinuwento kay Yume ang buong kwento. Nakinig si Yum sa sinabi ni Eret. Sigurado akong alam mo na isang ancient family ang pamilya natin at sa palagay ko ay hindi ko pa nasabi sa iyo ang tungkol sa sacred civilization na nabuhay daan-daang libong taon na ang nakaraan. Ito ay kilala bilang ang Great Civilization Antiquity. Noon, ang mga ancient training sects ay marami, kaya marami ang nakapagsanay para makamit ang spiritual enlightening. Dahil doon, maraming magagaling at makapangyarihang mandirigma ang isinilang doon at may kakayahan silang gumawa ng mga hindi makataong aksyon tulad ng pagwasak ng mga bundok, gumawa ng mga miracles, at kontrolin ang 5 elemento. Sila ay makapangyarihan sa lahat. Sa kanilang lahat, may isang tao na nagsanay hanggang sa puntong hindi lamang niya nakamit ang spiritual awakening, ngunit naging immortal rin siya. Sa araw na naging immortal siya, nagkaroon siya ng kakayahang mabuhay sa parehong langit at sa lupa nang hindi na kailangang muling magkatawang tao. Lalong lumaki ngayon ang mga mata ni Yume at naisip niya na ang lahat ng sinabi ng kanyang lola na parehong kakaiba at misteryoso. Sandali lang nagningning ang Great Civilization of Antiquity. Sa madaling salita, saglit lang itong nabuhay at hindi rin ito nawala ng dahan-dahan kahit na ito ay parehong maliwanag at nakakasilaw. Ang buong sibilisasyon ay nawala ng walang bakas sa loob ng isang gabi. Nang marinig iyon, hindi na iwasang magtanong ni Yum, pero kung talagang totoo ang Great Civilization of Antiquity at ang mga tao noon ay kasing lakas ng inilarawan mo, paano sila nawala o namatay sa loob lang ng isang gabi, Lola? Ito ay dahil sa Holy Spirits. Holy Spirits? Oo. Maraming mga Holy Spirits sa mundo ng dakilang sibilisasyon noong unang panahon. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang mga Holy Spirits ay biglang nawala. Nawala na lamang sila ng biglaan. Dahil hindi sila umaasa sa Holy Spirit, ang mga nagsasanay para makamit ang spiritual enlightening ay hindi makaiwas sa sakuna, ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyan ng nasira. Dahil wala ng Holy Spirit na sumusuporta sa kanila, ang taong may immortal body ay hindi nagawang ipagpatuloy ang pagpapanatili ng kanyang sinaunang kapangyarihan. Hindi ba parang nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap na maging isang pinakamakapangyarihang tao noon? Kung tutuusin, kahit siya ay hindi nakayanan ang sakuna, sagot ni Yum. Diyan ka nagkakamali, sabi ni Ret habang pilit siyang nakangiti at umiiling. Mali ako. Ang ibig sabihin nito ay nakatakas siya sa sakuna kahit nawala na sa kanya ang kanyang immortal body. Tama yan. Siya pa rin ang Eternal Top Master sa unang panahon. Noong nangyari ang sakuna, ang lahat ng mga dakilang master ay hindi na kayang lumaban, kaya sila ay namatay o tumakas hanggat makakaya nila. Ang lalaking iyon ay nagpasyang sumailalim sa isang supernatural na transformasyon para harapin ang sitwasyon. Eksperto siya sa ilang supernatural techniques ng pagbabagong anyo, i-condense ang kanyang primordial spirit at gumamit ng artificial technique ng reincarnation para maiwasan ang sakuna. Para makumpleto ang cycle na iyon, kailangan niyang muling magkatawang tao, at ang form na ito ay ang kanyang pangsyam na form sa wakas ay magigising siyang muli sa henerasyon na ito. Kasunod nito, saglit na huminto si Ret para pakalmahin ang kanyang sarili ng saglit. Isinantabi niya ang pakiramdam na ito at pagkatapos ay idinagdag niya, ang primordial spirit ay kilala bilang Herculean primordial spirit at ang Herculean supernatural technique ay isang bagay na siya mismo ang nakaisip. Kaya naiintindihan mo na ba, Yum? Ang sinumang makakamit ang primordial spirit ay makapagsanay at makakamit ang isang immortal body. Sinasabi ko na ngayon na ang sinasabi ko sa iyo ay isang napakalaking sikreto. Kakaunting tao lang sa mundo ang nakakaalam nito. Habang bumibilis ang paghinga ni Yumi, hindi siya makapaniwalang nagtanong, Lola. Sinasabi mo ba na si Gerald ang primordial spirit ng Top Master noon? Gulat na gulat si Yum kaya nagpatuloy si Eret, Oo. Alam ko rin na bukod sa ating pamilya at sa Judgment Portal, marami pang iba ang nagsisikap na hanapin at mapalapit din sa kanya.
tandaan mo na si Gerald ay mayroon pa ring maraming na-unlock na potensyal, at mayroong maraming space para sa kanya na linangin ang kanyang kakayahan. Dahil doon, ang pamilya natin at ang Judgment Portal ay natatakot para kay Gerald. Hindi kami naglakas loob na harapin siya ng direkta, pero nag-aalala rin kami na masaktan siya ng sobra. Kung tutuuswalon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung hindi namin sinasadyang mabigo siya na ang kanyang buong potensyal at kakayahan ay pwersadong lumabas. Dahil doon, ang tanging bagay na dapat nating gawin ngayon ay hulihin muna siya. Kapag nangyari iyon, dahan-dahan nating alamin kung paano siya haharapin. Sa isang paraan, lahat ng ito ay isang sugal at ang tanging pagpipilian natin para manalo. Sa pamagitan nito, sana ay makita mo na ngayon ang mas malaking larawan. Sa tingin mo ba si Gerald ang taong dapat mong mahalin? Malamig na tinanong ni Reth. Nang marinig iyon, napaatras lang si Yumi ng ilang hakbang habang nanghihina ang kanyang buong katawan. Kung totoo lahat ng sinabi ni Reth, imposible na maging karapat-dapat siyang mahalin si Gerald. Biglang nainggit si Yumi sa babaeng nahulog kay Gerald. Pag-iwas sa pag-iisip pagkatapos ay tinanong niya. Kaya, kinuha mo ang babae na puti lamang upang si Gerald ay kumuha ng inisyatibo na maghanap para sa amin. Sa katunayan, iyon ay sa pamagitan ng malayo ang pinakaligtas na paraan upang maakit ang Gerald sa amin. Sa anumang kapalaran, makukuha natin siya sa kalaunan. Anuman, hindi ko talaga inaasahan na talagang namamahala siya upang tumakas mula sa amin ng maraming beses. Handa na akong makatanggap ng mabuting balita mula kay Felton mga nakaraang taon, ngunit upang isipin na matagumpay siyang makatakas muli. Sabihin mo, Lola, ang Herculean Primordial Spirit, nakatago ba ito sa loob ng kanyang katawan? Nangangahulugan ba ito na kapag nakuha mo siya, kailangan mong saktan o patayin si Gerald? Tanong ni Yumi. Nanginginig ang kanyang ulo ng bahagya, sumagot si Reth, tulad ng sinabi mo, hinihiling lamang namin ang Herculean Primordial Spirit. Papatayin man natin siya o hindi lubos na nakasalalay sa kanya. Ang pangalawa ay narinig niya iyon, agad na lumuhod si Yumi sa isang toad bago sabihin, mangyaring Lola, humingi ako sa iyo. Mangyaring huwag patayin si Gerald. Hindi lamang siya isang mabuting tao, ngunit dahil walang tunay na dahilan upang patayin siya, hindi na kailangan mong kunin ang kanyang buhay noon, tama. Sa pag-iisip sa pahayag ni Yumi, sa huli ay sinabi ni Reth, gagawin ko ang pangwakas na pasya tungkol doon. Gayunpaman, may papangako ko sa iyo na papatayin ko lang siya kung magpapakita siya ng anumang pagtutol o subukang lumaban. Kung hindi siya, panatilihin ko siyang buhay. Nang marinig iyon, hindi makakatulong si Yumi ngunit pakiramdam na ang isang mabibigat na pagkarga ay naalis na sa kanyang puso. Sa pagtingin sa kanyang labis na nasisiyahan na apo, si Reth ay maaari lamang ngumiti ng mapait habang siya ay umiling-iling bago sabihin, ngayon magmadali at makarating sa iyong mga paa, tahimik na apo ko. Siyempre Lola. Gayunpaman, kung hindi maraming mga tao sa buong mundo ang nakakaalam tungkol sa lihim na ito, paano mo nalaman ang tungkol dito? Bilang isang nangungunang master, sigurado ako na wala siyang kakulangan sa mga kaaway. Sa pag-iisip nito, hindi makatuwiran para sa kanya na pahintulutan ang napakaraming tao na makahanap sa kanya sa muling pagkakatawang tao sa 9 na oras, tama? Tanong ni Yumi na mausisa. Tila hindi ko kayo pinapansin ng walang kabuluhan. Ngayon ay hindi magiging kahanga-hanga kung si Felton ay kalahati ng matalino sa iyo. Anuman, ang iyong mga pagdududa ay talagang warranted. Habang totoo na katulad siya sa isang sinaunang at walang kamali-mali na Diyos, wala sa mundong ito ang perpekto. Sa pag-iisip nito, kahit na pinamamahalaang niyang itago ang lihim sa loob ng 10,000 taon, ang mga determinadong sapat na basagin ang kode sa kalaunan ay pinamamahalaang makuha ang impormasyong iyon, at si Gerald mismo ay nakapag-alam tungkol sa labis na dahil dito. Tulad ng para sa aming sariling pamilya, nalaman namin ang tungkol sa lihim dahil sa ilang mga bisyo na nagbabahagi ng impormasyon sa amin mga 40 taon na ang nakalilipas. Siyempre, hindi niya ito ginagawa ng libre, at ang kondisyon upang makuha ang impormasyong iyon ay para ibigay sa amin ng aming pamilya ang patay na ani-ina. Kalaunan, nalaman namin na pagkatapos makuha ang magic artifact, pinlano niyang puksain ang mga Gunters. Upang isipin na halos mapahid niya ang aming buong pamilya sa pamagitan ng panlilinlang lamang. Kaya, ito ba ang parehong kaaway na naghihiganti sa amin 40 taon na ang nakalilipas? Ang ipinadala mo sa lahat ng mga lipunan upang manghuli. Gayon din ang dahilan sa likod ng lahat. Natutuwa ako na sa wakas na intindihan mo ang lahat.
Gayon din, kung hindi pa ito sapat na maliwanag, maraming mga puwersa ang nalaman tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Gerald at nagsimula na itong kumilos. Habang nasa paksa kami, dapat mong malaman na ang mabilis na paglaki ng pagsasanay ni Gerald ay hindi dahil sa kanya na mayroong ilang uri ng espesyal na pangangatawan. O hindi, ito ay dahil lamang sa isang tao doon ay tumutulong sa kanya na i-unlock ang kanyang maraming mga potensyal. Nakakatawa, ang taong iyon ay hindi ilalabas ang lahat ng ito ng sabay-sabay, sa maliit na piraso lamang. Upang mas madaling maunawaan, maaari mong isipin ang taong nag-scooping ng tubig mula sa karagatan, isang ladle ng paisa-isa. Gayunpaman, ang kaalaman tungkol dito ay ginagawang mas nakakatakot si Gerald. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay malakas na ito, kahit na hindi pa niya na-i-unlock ang kanyang buong potensyal. Dapat bang magkaroon ng isang oras kung saan matagumpay niyang mabawi ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kung gayon lahat tayo ay magiging mga ants lamang sa kanya? Ang pagtapak lang sa kanya ay papatayin tayo. Sa puntong iyon, hindi lamang ang mga Gunters ay hindi na muling babangon, ngunit patuloy din tayong nahaharap sa sakuna at trahedya. Sa pag-iisip nito, naiintindihan mo ba ngayon kung bakit ang aming pamilya, ang Judgment Portal ay natatakot kay Gerald? Sa pagsasalita kung saan, malalaman ko na lihim na naobserbahan ko siya sa nakaraan. Kahit na dati siyang mahina na pag-ugali sa nakaraan at pareho siyang malambot at marupok, hindi ko matukoy kung nagsimula ito, ngunit sa kalaunan ay lalo siyang lumaki, maingat, at masalimuot. Upang mapalala ang mga bagay, mas mabilis siyang lumalaki ngayon kaysa sa dati. Hindi ito magiging isang kahabaan upang sabihin na mapapansin mo ang mga halatang pagkakaiba sa Gerald kahit na ilang araw lamang na hindi siya makatagpo. Ang ganitong mga pagbabago ay maaaring maging marahas na may posibilidad na hindi mo masabi kung sino siya. Umaasa akong maunawaan mo na ngayon ang patuloy kong nababahala. Ang kanyang mabilis na pag-unlad sa lakas ay isang malinaw na babala na dapat gawin ang aksyon, sabi ni Ret, isang solemne expression sa kanyang muka. Nakinig lamang si Yum bago siya tumango bilang pagsang-ayon. Matapos mabigyan ang lahat ng kaalamang ito, tunay na naramdaman ni Yumi na ang pintuan sa isang buong bagong mundo ay binuksan lamang sa kanya. Matapos ang isang maikling katahimikan, tinanong niya pagkatapos, kung gayon, ano ang pinagmulan ng aming pamilya, Lola? Bukod doon, nagtataka rin ako tungkol sa mga magagaling na masters na pinamamahala ang makatakas sa mahusay na sibilisasyon ng antigong panahon. Saan sila nagtapos sa pagtakbusa? O, nakatakas sila sa buong lugar. Habang ang ilan sa mga magagaling na masters ay nanatili dito sa mundo, karamihan sa kanila ay pinili na makatakas sa isang lugar na kilala bilang Jailatra. Pagkatapos ng lahat, may sapat na mga banal na espiritu doon upang medyo sapat na mapanatili ang mga ito. Jailatra? Nasaan ito? Maaari ba itong maging isang lugar na hindi sa mundo? Tanong ni Yum na mausisa. Nanginginig ang kanyang ulo, sumagot si Yret, habang ito ay isang lugar sa mundo, matatagpuan ito sa loob ng isang makitid na agwat sa planeta na ito. Napakakaunting mga tao ang nakakapasok sa puwang na iyon, at sa sandaling nasa loob, mas mahirap na umalis. Tungkol sa pagsisimula ng mahusay na kasaysayan ng aming pamilya, nagsimula ito nang hindi sinasadyang natuklasan ng isa sa aming mga ninuno ang ilang mga himala na naiwan sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Ito rin ay sa paligid noon nang magmana sila ng isang bagay na mahusay, at pagkatapos na maipasa ito sa buong henerasyon, ang Gunters ay kalaunan ay natapos na maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa mundo. Nakikita ko. Mukhang naiintindihan ko ang lahat ng kaunti ngayon, sagot ni Yum na may tumango, pakiramdam na nakakuha na siya ngayon ng isang komprehensibong pag-unawa sa sitwasyon. Natutuwa akong marinig iyon. Ngayon, dahil nakita mo na ang mas malaking larawan, naniniwala ako na hindi mo ako patuloy na pipigilan na gumawa ng anuman sa hinaharap, tama? Pagkatapos ng lahat, dahil ang mga bagay na nakuha hanggang sa puntong ito, wala na talagang balikan. Kahit na pinili namin ang hypothetically na huwag makitungo kay Gerald sa hinaharap, hindi pa rin niya papayagan ang aming pamilya. Kung hindi mo napansin, ang Gunters ay nabubuhay na sa isang krisis mula pa noong sumakay kami ng barko. Sa sinabi nito, ngayon na alam mo na ang buhay ng daan-daang mga inosenteng miyembro ng pamilya ng Gunter ay nasa linya, inaasahan kong sapat na hindi ka na magpatuloy na maging enchanted ng tulad ng walang bunga at walang saysay na pag-ibig. Sabi ni Ret, bahagyang pagkabigo sa tinig niya. Upang maging ganap na matapat, Lola, mula sa nakita ko, si Gerald ay hindi isang malupit o walang awa na tao. Dahil hindi pa tayo nakikipag-isa sa isa't isa, marahil ay may paraan pa rin upang makipagpayapaan sa kanya sa sandaling ibinahagi natin ang lahat ng ating nalalaman. Ha? Patay kang mali doon.
Halos hindi mo siya naiintindihan, lalo na mula nang mabago siya mula sa huling oras na nakilala mo. Anuman, wala nang ibang sasabihin tungkol dito. Pagkatapos umalis sa silid na ito, inaasahan kong masunurin kang manatili sa loob ng aming manor. Mangyaring huwag mo akong mag-alala tungkol sa iyo, kaysa sa kailangan ko, sagot ni Eret, habang hinimas niya ang kanyang kamay, na nagsing para sa kanyang apo na umalis sa silid. Kahit na malinaw na mukhang si Yume, ay marami pa siyang sasabihin na nakikita kung gaano nag-aatubili ang kanyang lola na tila patuloy na nakikipag-usap, pinili niyang umalis ng pansamantala. Ang pangalawang pintuan sa lihim na silid ay sarado. Isang halos ethereal na tinig ang biglang nagsabi, mali sa iyo na sabihin sa kanya ang tungkol sa aming mga gawain. Madali itong maging sanhi ng pagkamatay ng iyong mahalagang apo. Alam mo kung paano ang mga hangal na kababaihan ay maaaring matapos na mahalin. Mayroong mataas na posibilidad na tapusin niya ang gulo ng aming mga plano dahil sa kung gaano niya kamahal. Alam kong mabuti ang aking apo, at sinusubukan ko lang siyang tulungan. Hindi siya kailanman nahulog sa pag-ibig bago ito, kaya't sinabi ko sa kanya ang lahat upang sa wakas ay maunawaan niya kung gaano kalakas ang Geralt. Kung pinili kong huwag sabihin sa kanya, kung gayon ang ignorante at hangal na batang babae ay tiyak na gagawa ng isang bagay na hangal para sa kanya, sa huli ay masisira ang lahat ng aming mga plano. Sinasabi sa kanya ang lahat ng iyon ay ang aking paraan upang ipakita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ni Geralt at ng kanyang sarili. Sana ay humantong ito sa wakas na sumuko sa kanya. Tungkol sa iyo, ikaw ang unang nakakuha sa amin sa sitwasyong ito sa unang lugar. Kung hindi mo natutupad ang iyong pangako sa aming pamilya sa pagtatapos ng araw, hinding-hindi kita pababayaan, kahit na pagkatapos kong mamatay at maging isang multo. Kang mag-alala, hanggat tutulungan mo akong makuha si Geralt, tiyak na makakuha ako ng kakayahang mag-shuttle pabalik-balik sa pagitan ng lupa at Tjeilatra. Gamit nito, tiyak kong maikot ang iyong pamilya sa pinakamalakas na puwersa doon nang walang anumang mga isyu. Bukod, alam mo na ang tungkol sa aking background, hindi ikaw. Hahaha. Upang isipin na hindi sinasadyang palayain ako ni Geralt noon. Tiyak na gantimpala ako ng Diyos sa natitirang paglok sa libu-libong taon. Lumibot, tiningnan ni Eret ang piraso ng jade, na dati nang inilagay ng patayo, malapit sa kinatatayuan ng insenso, habang ang isang itim na glow ay nagmula rito. Hindi nagtagal, ang itim na glow ay nagsimulang sandali na umikot sa hangin bago tuluyang nabuo ang silweta ng isang tulad ng phantom. Sa mas malapit na pag-inspeksyon, ang phantom ay lumilitaw na isang binata na may baluktot na ilong, at isang pares na mga paitaas na slanting browser na naglalagay sa itaas ng mga mata na paminsan-minsan ay kumikinang ng masama. Sino ang mag-iisip na ang tulad ng phantom na tulad ng humanoid na ito na mayroon ng 10,000 taon, ay mananatili pa rin ang hitsura ng isang binata? Pupunta ako sa tapat at sasabihin sa iyo na nagsisisi ako na sumasang-ayon na makipagtulungan sa iyo sa unang lugar, King of Judgment Portal. Pagkatapos ay muli, hindi kailanman isang kusang desisyon para sa akin na magtulungan sa iyong pangkat at makialam sa loob ng lahat ng ito. Ang katotohanan ay sinabihan, may pakiramdam ako na ang pagpapasyang iyon ay magtatapos sa pagiging sanhi ng pagkawasak ng aming pamilya. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi ko kay Yume, ang paraan ni Geralt ay masyadong nakakatakot batay sa kanyang mabilis na pag-unlad na nag-iisa, sabi ni Eret, isang serye ng mga komplikadong emosyon na kasalukuyang makikita sa kanyang mga mata. Sa kabila ng panganib sa akin, ikaw, ng lahat ng mga tao, dapat malaman na ang sitwasyon ay naiiba para sa iyo, hari ng paghukom portal. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyang umiiral ka lamang bilang pag-iisip ng kaluluwa, at nangangahulugan ito na madali mong magamit ang pag-iisip ng kaluluwa upang makontrol ang maraming tao ng sabay, hindi katulad ng iyong personal na mga papet. Ako mismo, ay isa sa iyong mga tuta. Hindi alintana, kahit na ang lahat ay nabigo, maaari mo lamang magpatuloy na umiral at sa kalaunan ay makahanap ng isa pang paraan upang bumalik sa Tjeilatra upang magpatuloy na maging batang Panginoon na ikaw. Gayunpaman, ang mga Gunters ay hindi halos kasing may kakayahang ikaw ay pagdating sa pag-atras. Sa katunayan, mayroon akong pakiramdam na kahit na ang namamatay sa aming buong katawan ay hindi magiging mahirap kapag dumating ang oras. Naiintindihan mo rin ba kung magkano ang panganib ng Gunters dito? Idinagdag Eret. Hahaha. Ibagsak mo lang ang mga bagay. Mayroon akong pakiramdam na ikaw lamang ang natakot dahil sinabi ko sa iyo ang labis na tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Geralt. Ang katotohanan ay sinabihan, malayo si Geralt sa takot sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa aking mga mata, siya ay kasalukuyang walang higit pa sa isang ant.
Anuman, tiwala ako na alam mo na wala nang balikan para sa iyo. Alam na ni Gerald kung sino ka pagkatapos ng lahat. Sa pag-iisip, ang magagawa natin ngayon ay patuloy na pupunta ayon sa plano. Bukod, ikaw ang nag-abang sa mahabang buhay. Nang malaman ang tungkol doon, ipinangako ko lang na dalhin ka, ang iyong pamilya sa Jailatra, kung saan mayroon ka ring sariling lugar doon, kapalit ng paggawa ng ilang sakripisyo. Pag-isipan mo ito, kapag nandoon ka, magagawa mong magpatuloy na manatiling buhay ng hindi bababa sa 1,000 taon. Hindi ba iyon ang nagkakahalaga ng anumang sakripisyo? Idinagdag ang King of Judgment Portal na tumawa. Ito ay matapat ang tanging dahilan kung bakit hindi pa ako nakaback down sa puntong ito. Huwag kang mag-alala, dahil naisip ko na personal kong akyat at makuha ko siya kapag kinakailangan na gawin ko ito, retorted Gareth. Ang kanyang tinig ngayon parehong malamig at madilim. Natutuwa akong marinig ito. Alam mo, ito ay ang ikawalong muling pagkakatawang tao ng Herculean Primordial Spirit ng si Jailatra ay nagkagulo pa. Upang makuha ang Herculean Primordial Spirit, tinangka kong masira ang agwat at lumapit sa mundo. Hindi ko alam na malubhang na underestimated ko ang kapangyarihan ng agwat. Nang tumawid ako, agad akong sinaktan ng kidlat, at ang buong pagkatao ko ay nabawasan sa abo. Hindi lamang iyon, ngunit ang pag-iisip ng aking kaluluwa ay nakulong din ng iba. Mula pa noong araw na iyon, malayo ako sa aking pamilya. Sa pag-iisip nito, kung may dapat na mabalisa, ito ako. Malalaman ko na naghihintay ako ng libu-libong taon para sa isang pagkakataon na tulad nito. Iyon ay sinabi, ang iyong tulong ay susi para sa akin upang magawa ang anumang bagay. Ngunit anuman ang kaso, hindi mo kailangang mag-alala ng labis dahil ang lahat ay kontrolado pa rin, sagot ng King of Judgment Portal. Napakagaling. Inaasahan ko na ang araw na tayo ay magtagumpay na magkasama ay darating sa lalong madaling panahon, sabi ni Gareth na may tumango. Sa palagay mo ba talaga makikipag-usap ka sa kanya? Maraming beses ko nang sinabi sa iyo na mahalin ang iyong buhay dahil hindi mo pa ganap na mawala, kahit na matapos ang lahat ng iyong nagawa. Mangyaring huwag magpatuloy sa paghihimok sa kanya. Hindi mo lang siya tugma. Bukod, ang iyong pagsasabuatan ay nakalaan upang mabigo. Sinabi ng isang napakakaaya-aya na tunog na sabay-sabay na tunog tulad ng isang oriol, wala sa asul. Hindi lamang nakakapreskong makinig, ngunit binigyan din nito ang sinumang nakarinig nito ng isang nakakaaliw na pakiramdam, na parang ang isang tao ay hinahaplos ng isang nakapapawi na simoy ng tagsibol. Kasunod nito, lumingon si Gareth sa babaeng puti na nagmula lamang mula sa walang hanggang kabaong. Kasing ganda ng isang engkanto, kahit na ang King of Judgment Portal ay natagpuan ang kanyang sarili sandali na nag-aantok bago tuluyang sumigaw, kaya't sa wakas ay nais mong ipakita ang iyong sarili. Huwag kang masyadong nasasabik. Lumabas lang ako upang bigyan ng babala kayong dalawa. Mula sa nakikita ko, ang dahilan kung bakit pareho kayong kulang sa mga sama ng loob at hinaing dahil ikaw ay naiudyok lamang ng kasakiman. Ito ang iyong salungatan at ang tanging paraan na posibleng magtapos ay sa trahedya, sabi ng babaeng puti, kasama ang kanyang napakarilag na pulang labi, habang siya ay nagbuntong hininga. Screw ka at ang iyong kalamidad. Ano ang tinitiyak mong pareho kaming hindi makikitungo kay Gerald? Isang tao lang siya. Sa totoo lang, hindi mo ba ako pinapahiya ng labis? Ako ang hari ng paghuhukom portal. Tiniyak ko sa iyo na hindi ito magtatagal bago ang taong ito, na nakakuha ng iyong walang hanggang paghanga, ay nagtatapos sa pagluhod sa harap ko, na humihiling sa akin na malaya ang kanyang buhay at hayaan siyang bumalik sa simpleng pagiging batang master na siya. Hahaha, pinangalat ang King of Judgment Portal, mga pahiwatig ng galit at paninibugo na makikita sa kanyang mga mata. Tulad ng babaeng puti ay palaging napuno ng paghanga sa Diyos, ang King of Judgment Portal mismo ay mahal ang babae sa puti tulad ng sa buong oras na ito. Sa kabila nito, alam niya na mayroon lamang siyang Diyos sa kanyang puso. Ang Diyos ay isa lamang sa kanya, at ang parehong napunta sa kabaligtaran. Para bang sa babaeng puti, walang ibang lalaki sa planeta na maihahambing sa kanya. Alam na, ang King of Judgment Portal ay maaari lamang magpatuloy sa pagsunog sa paninibugo. Pagdadala ng kanyang mga ngipin, pagkatapos ay idinagdag niya, hindi alintana, sa sandaling makuha ko ang Herculean Primordial Spirit, ako ang magiging master noon. Pagdating ng oras na iyon, tiyak na mapaparamdam ko sa akin ang taos-pusong paghanga sa akin, at sa puntong iyon, sa wakas ay makumbinsi ka na maging aking babae. Huwag kang mag-alala sapagkat gagawin kitang nangungunang babae sa buong mundo. Nang marinig iyon, ang babaeng nakaputi ay umiling lamang at walang magawa.
Ang panonood habang ang kanyang figure ay dahan-dahang kumupas habang siya ay bumalik sa walang hanggang kabaong, ang hari ng paghukom, na ngayon ay nagagalit sa galit, umungol. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko lang? Sa palagay ko ay nilinaw niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang, sabi ni Ret na nanonood ng buong eksena ay naglalaro sa kanyang likuran. Ano ang ibig mong sabihin sana? Alam mo ang ibig kong sabihin. Paano ang isang babae na nakasama na ng isang agila ay umibig sa isang balang lamang? Sagot ni Ret nang hindi iniisip ang kanyang mga salita. Ano ang sinabi mo sa akin? Bastard ka, pinangalat ang King of Judgment Portal, ang kanyang muka ay namula sa galit. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Ret na hindi niya dapat sinabi ang kanyang isip sa kanya. Alam kung gaano siya gulo, humingi ng tawad ang matandang babae, dapat kong bantayan ang aking dila, King of Judgment Portal. Patawarin mo ako. Tagumpay. Magmadali ka lang at magawa na ang iyong mga bagay. Anuman, naisel ko na siya sa paraan ng pagbuo. Kukunin ko ang kanyang patotoo sa kanyang sariling mga mata na magtagumpay ako sa pagkamit ng lahat ng sinabi ko kanina, ipinahayag ng King of Judgment Portal bago bumalik sa isang itim na glow at bumalik sa Jade. Samantala, si Gerald ay kasalukuyang kasama niya si Rosie, pati na rin sina Seth at Suri. Matapos matagumpay na pagalingin ang ina ni Rosie, dinala ni Gerald ang lahat sa bahay ni Seth at Suri. Habang si Suri mismo ay kasalukuyang nasa loob ng bahay, sina Gerald, Rosie, at Seth ay nakikipag-chat sa bakuran. Mula sa sinabi ni Leo kay Gerald, kailangan niyang maghintay hanggang sa hating gabi para sa kanya upang maisagawa ang pamamaraan ng evokasyon. Sa kung gaano kahusay ang nangyayari, si Gerald ay matapat na hindi lahat ng nababalisa, kaya't bakit niya pa rin natagpuan ang oras upang makipag-chat sa dalawa. Biglang naalala ang kuweba ng ahas kung saan nakuha ni Seth ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Tinanong ni Gerald, pagsasalita kung alin, Seth. Sinabi mo sa akin na ang kuweba ng ahas ay nasa isang lugar sa isang kalapit na bundok. Naalala mo ba ang eksaktong lokasyon nito? Tila medyo may kaunting impormasyon na naitala sa loob ng kuweba ng ahas, at nangyari lang na ang lahat ng impormasyong iyon ay naugnay kay Gerald. Ang kanyang pakikipag-ugnay sa Gunters ay nagpaunawa sa kanya na kung siya ay nagpatuloy lamang na walang layunin na naghahanap sa paligid para kay Mila at sa kanyang pangalawang tiyuhin, ito ay napakahalaga sa kanya na naghuhukay ng kanyang sariling libingan. Gamit nito, natapos niya ang konklusyon na kailangan niyang simulan ang paghahanap ng higit pa tungkol sa mundo upang mas maunawaan kung paano nagtrabaho ang mundo. Pagkatapos ng lahat, sa kalaunan ay kailangan niyang maging isang bahagi ng landas na ito sa hinaharap. Ngunit syempre naalala ko. Ilang beses na akong naroroon at sa totoo lang hindi pa ito matagal mula nang huli akong pumunta doon. Maaari kitang pamunuan doon ngayon kung nais mo ako, kapatid, sagot ni Seth na tumango. Humawak, isang kuweba ng ahas. Ano ang kuweba ng ahas? Dalin mo ako. Nais kong tingnan din ito, sabi ni Rosie, na nakatayo sa tabi ng buong oras na ito, na may isang nakakagulat ngunit mausisa na pagtingin sa kanyang muka. Habang nagpapatuloy silang pinag-uusapan ito ng ilang sandali, nasa bakuran pa rin, ang mga tunog ng isang mesa na na-flip at ang mga mangkok na kumalas ay biglang marinig na nagmula sa loob ng bahay. Nang marinig ang hiyawan ni Suri kaagad pagkatapos, agad na nahuli si Seth habang sinabi niya, "Huh? Ano ang nangyayari?" Nagmamadali siyang pumunta sa pintuan at binuksan ito ni Seth, ngunit agad siyang binati ng isang baril na nakaturo sa kanyang noo. Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, dahan-dahang tumalikod siya bilang ilang mga guwardiya na nakasuot ng mga demanda, mabilis na nagsimulang lumabas ng bahay kasama si Suri pati na rin ang lolo ni Seth, pareho silang gaganapin sa gunpoint. Walang gumagalaw o kukunan ako, sumigaw ng isang taong may edad na tila pinuno ng pangkat, habang mahigit isang dosenang higit pang armadong bodyguard ang lumabas mula sa kagubatan sa likuran ng bahay. Sa kasalukuyan, ang lahat na hindi isang bantay, ay may hindi bababa sa ilang mga baril na naglalayong sa kanila, kahit na si Gerald ay ang pinaka-target. Kasunod nito, ang taong nasa gitnang may edad ay nasasabik na sinabi, "Para sa iyo, pang mahulaan na si Gerald ay narito, tunay na mayroon kang hindi kapanipaniwalang pananaw, panganay na binibini." Talagang gumawa kami ng isang mahusay na tagumpay sa oras na ito. Sa sandaling iyon, isang batang babae at lalaki, na mukhang guwapo, lumakad at tumayo sa tabi, nakangiting malamig habang tinitingnan nila ang eksena sa harap nila. Ang karangalan ng tagumpay na ito ay talagang napupunta kay Fernando dito.
Pagkatapos ng lahat, agad niyang nahulaan kung sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng lahat ng mga bodyguard ng pamilya Nasim. Kasunod nito, nakarating kami sa lahat upang mag-set up ng isang ambush para kay Gerald. Upang isipin na ang lahat ay ayon sa plano. Hahaha. Iniulat ko ito sa mga Gunters kaagad. Tiyak na bibigyan kami ng maraming kredito para sa aming nagawa sa oras na ito, sinutya ang babae. Kung hindi ito malinaw sa puntong ito, ang babaeng pinag-uusapan ay si Matilda mula sa pamilyang Syme. Tulad ng sinabi ni Matilda, ang binata, sa kabilang banda, ay walang iba kundi si Fernando, ang kapitan ng Martial Arts Association, na dumalo sa isang piging kasama si Aiden at marami pang iba, at pinatalo ng publiko si Gerald sa nasabing piging sa iba pang gabi. Mula sa mga hitsura nito, parang hindi nila napigilan ang paghahanap kay Gerald mula pa noong gabing iyon. Sa kabutihang palad para sa duo, hindi nagtagal bago nila narinig ang tungkol sa trahedya na pagkamatay ng ilang mga subordinates ng pamilya Syme. Bilang bahagi ng pamilyang Syme, natural lamang para sa Matilda na siyasatin ang bagay na ito. Tulad ng para kay Fernando, na nag-recuperate sa Syme Manor, sumama lang siya sa Matilda upang tingnan ang kaso. Matapos mapagtanto na ang isang nangungunang master lamang ang maaring pumatay sa marami sa kanilang mga gwardiya na labis na nagwawasak, agad na naisip ni Fernando na bukod sa Gunters, walang ibang tao ngunit si Gerald ay maaaring magkaroon ng gayong kapangyarihan sa lungsod ng Kerton. Habang siya ay una nang nag-aalinlangan tungkol sa kanyang konklusyon, nagpatuloy pa rin siya sa paghuhukay para sa mga pahiwatig at kalaunan ay nasugatan sa bahay ni Seth. Ang lahat ng humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang kasiyahan, tama ang kanyang palagay. Talagang nandito si Gerald. Mula rito, nakumpirma ni Fernando na siya talaga ang may pananagutan sa pagpatay sa lahat ng mga bodyguard ng pamilya na Syme. Pina-flatter mo ako, Matilda. Kung may papuri, dapat ito sa iyo. Pagkatapos ng lahat sa pagdinig ng aking panukala, ito ang iyong mabilis na pag-iisip na nag-udyok sa amin na i-set up ang ambush na ito sa unang lugar. Kung wala ka, hindi namin madaling makuha ang Gerald, sagot ni Fernando, isang malambing na ngiti sa kanyang mukha. Kasunod nito, sinulyapan niya si Gerald, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang imahe sa ibang gabi, bago sabihin, I bet you never expected this, did you? Upang isipin na sa kabila ng iyong napakalawak na kapangyarihan, magtatapos ka pa rin sa aming mga kamay. Tandaan na 12 ng mga armadong kalalakihan ang nagtuturo sa iyo ng kanilang mga baril, kaya't pinakamahusay na ikaw ay nasa iyong pinakamahusay na pag-ugali at sumunod sa anumang sinasabi namin. Kung hindi mo, mas mahusay mong hindi kami masisisi sa pagpatay sa iyo sa lugar. Pagsasalita kong alin, iminumungkahi ko na huwag kang mag-ulat ng anuman sa mga Gunters sa ngayon, Matilda. Pagkatapos ng lahat, mula lamang sa kung gaano sila nababalisa upang hanapin si Gerald na nag-iisa, masasabi mo kung gaano siya kahalaga sa kanila. Sa pag-iisip nito, kung siya ay mapili ng mga subordinates ng pamilya ng Gunter, may mataas na posibilidad na hindi tayo magtatapos sa pagkuha ng anuman sa lahat ng aming pagsisikap. Sa totoo lang, naniniwala ako na mas matalino para sa amin na direktang matugunan ang pinuno ng pamilyang Gunter upang magkaunawaan si Gerald sa kanila. Kung ang mga bagay ay maayos, maaari pa nating turuan ang mga Gunters ng ilan sa kanilang mga lihim na pamamaraan. Kung totoong nangyari iyon, kung gayon ang aking lakas ay tiyak na mag-advance sa pamagitan ng mga lips at hangganan sa pagtatapos ng araw. Walang sinuman sa Martial Arts Association na lalapit sa pakikipagtunggali sa akin, idinagdag ni Fernando. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa para sa posibleng hinaharap. Tama ka talaga, Fernando. Kung kami ay mapalad, maaaring makuha ng mga Sims ang ilang mga ari-arian ng pamilya Gunter. Sino ang nakakaalam, ang Sims ay maaaring magtapos na maging pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang pamilya dahil doon. Talagang pinapatay namin ang 2 ibon na may isang bato. Isang kamanghamanghang ideya, Fernando. Ang aking paghanga sa iyo ngayon, ay walang hanggan, sagot ni Matilda habang siya ay tumawa ng masaya. Parehas kayong nag-chat. Kahit na sinabi mo na ang lahat, hindi tulad ng talagang nakuha mo ako, kahit ano, at hindi mo rin sinabi sa Gunters ang tungkol sa aking presensya. Gayon din, sinusubukan mo bang banta ako sa lahat ng mga laruan na iyon, sabi ni Gerald habang siya ay sumulyap ng malamig sa lahat ng mga kalalakihan na naglalayong sa kanya. Mula sa pananaw ni Gerald, ang mga gwardiya ay katulad lamang sa mga bata na nagtuturo sa kanya ng mga laruang baril. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.